Ayun, thank you so much, Brother Angel Santos. At may napansin ako dito, naka-raise hand. Tingnan natin. Ayan, may naka-raise hand na po sa loob ng ating Zoom, mga kapatid, no? Bumalik po si Ate Rochelle. Ate Rochelle, ask to mute po ulit, kapatid na Ate Rochelle. Hello po, good evening po sa kanilang lahat. Pwede po ba ako magtanong? Sige po, go ahead po. Opo, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Meron po kasi kaming housemate dito na at the same time, nag-aalaga po ng 8 months old na baby, yung apo ko po. Ngayon po, ang sabi niya sa amin dito nung dumating siya ay may nakikita daw siya dito sa bahay. So inisip ko na bukas ang third eye niya. Tapos paggabi may kumakatok daw sa room niya, eh wala namang kumakatok. So ang ginawa ko, ginamit ko yung sacramentals na pinapabless kay Father Darwin. So far, para ano naman po, maganda yung epekto nun sa amin, lalo na sa kanya. Ngayon po, gusto ko naman siyang tulungan na mailapit sa exorcist priest dahil meron naman pong exorcist priest dito sa Diocese ng Antipolo. Si Father Jeffrey Quintela ba yon? Ngayon po, bago ako lumapit sa kanya, kasi gusto ko rin mapabless tong bahay kung sakasakali. Ang tanong ko po ay ganito, kasi po siya, isa po siyang born again Christian. Pangalawa po, lahi po sila ng mga albularyo magmula sa kanunuan nila, lolo, lola. Tapos po, yung tatay niya may habak, pati yung kapatid niya. Hindi naman po sila nagsisimba. So, ang problema ko po ay ganito para sa kanya. Um, pwede po bang pwede po bang masara yung kanyang third eye? Kasi parating masakit ang ulo, parating maano yung tiyan, ang dami niyang issue sa katawan. Ang tanong ko kung pwede kayang may isara pa rin yung third eye niya kung sakasakaling hindi niya makumbinsi na ibalik, na i-surrender yung habak ng tatay niya sa simbahan at saka yung kapatid niya. Kasi ano po siya, meron pa rin po siya halos kasi binigyan ko siya ng ng exercise, exorcist salt, nangyalagay niya sa ilalim ng unan niya. Kasi parati siyang, tawag dito, pag tutulog siya, parati siyang binabangungot, napaparalyze daw po siya. Eh, syempre, naging issue sa akin yun kasi nag-aalaga pa po siya ng apo ko na 8 months old. So, ang tanong ko po ay ganito, um, meron po pang possibility na masara yung kanyang third eye kung sakasakaling ilapit ko po siya sa exorcist priest dito sa amin sa diocese ng Antipolo. Actually, pumayag po siya na masara yon pagkatapos kong maipakita yung talk ni Bishop Maceda. Nagpa-follow po rin kasi ako kay Brother Wendell. So, yun po ang gusto kong malaman kasi naaawa din naman ako sa kanya at may mga anak pa po siya. Although, marami pa rin siyang problema. Sabi ko, pag kung sakaling masara yan, kinakailangan babaguhin mo din yung buhay mo, marami kang babaguhin. So, yun po ang tanong ko, kung sino Okay po. makakasagot. Okay Thank po, you Ate po. Rachel. Nandito na po ngayon si Brother Windel. Brother Windel, ang magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat. At may good news tayo, kapatid. Gabi na ako natapos galing sa office dahil may isang leader, dating retired soldier, sundalo, leader ng isang kulto na siya mismo ang gumagawa ng mga anting-anting sa mga sundalo ang sumuko. Abangan ninyo ang interview natin sa kanya. No? Leader yan, nagsagawa talaga ng simbahan. Nagsubaybay sila sa ating punto por punto. Oh. Daming mga dinalang kanina. Daming mga sumuko sa mga anting-anting. Grabe. No? First time kanina na ang dami talaga. So, abangan ninyo ang interview natin. Wow. Brother Windel, ano po yung masasabi niyo po sa tanong po ni si Ate Rachel o Sister Rachel? Ah, sorry, di ko pa narinig yung buong tanong niya. Kakapasok ko lang kasi.
Brother Angel, ulitin ko, kung kumbaga i-summarize ko po yung tanong. Tanong niya po, Brother Angel, meron po siyang kasambahay na nag-aalaga ng kanyang apo. Ngayon po yung kasambahay niya po, pagdating po doon, meron daw pong nararamdaman, no? Nagpaparamdam sa kanya at ginamit niya daw po yung sacramentals nating mga Katoliko sa kanya. Take note po, Brother Angel, Brother Windel, siya daw po ay isang born again ang kasambahin niya, pero si Ate Rochelle ay isang Katoliko. At ngayon po, gusto niya po sanang ipa-close daw yung third eye ng kanyang kasambahay, pero may isa pa pong problema. Ang kanya pong mga ninuno ay may mga lahing albularyo, may mga habak. Ang tanong niya po ngayon, ang kanyang gagawin para ma-close po ang third eye ng kanyang kasambahay. Una, kung mas mabuti na makipagkita sila sa case officer ng Office of Exorcism para mahanda, masagawa yung diagnostic interview at bago yung mga process, meron talagang ibibigay, no? Ibibigay na role of life na dapat sundin para protected siya sa posibleng mga demonic attack. At yung case officer, tinitingnan talaga na maigi kung ano ang mga bahagi sa kanyang buhay na nabuksan upang matulungan kung paano ito isarado. Mula sa tinatawag na stop, sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. At tingnan pa rin kung wala ba siyang mga galit na dinadala sa kanyang buhay dahil yun ay kailangan pang i-process talaga. So, una, kung willing siya na i-process, kailangan na willing siya. Ikalawa, kailangan na willing din siya na sundin yung mga ibigay na role of life sa kanyang buhay. Dahil, bakit pinapayagang mangyari yan, lalo na sa kanya na mabuksan ang psychic ability, tingnan pa rin kung ano na bang level sa kanyang psychic ability. Level 1, level 2, level 3, which is the highest level. Tingnan pa yan. At kung nasa level 3, kailangan na talaga yan ng solemn exorcism. Pero kailangan ihanda pa. Ganun po ba? Brother Wender, may tanong po ako. Paano po yung yung pamilya na may mga habak? Yung tatay niya may habak, yung kapatid niyang lalaki may habak. Tapos po, paano kung hindi i-surrender yung kanyang o kaya hindi niya makumbinsi yung tatay niya na i-surrender yung habak sa simbahan? Pwede pa rin po bang masara yung third eye niya na bukas? Pwede pa. Pero kailangan din na i-pray ang conversion. Halimbawa, kanina, yung leader ng kulto, isang problema yon, matagal na sa kanyang mga apo. Yung mga apo niya na process namin, 2017 pa. 2017, yon talaga ang reklamo nila. Yung lolo nila gumagawa ng mga anting-anting para sa mga sundalo at nagsagawa ng mga seremonya. So, sabi ko sa kanila, 2017 ba yan Pray for his conversion. At hindi lang, yung kapatid pa ng papa niya, albularyo pa. So, ipanalangin nyo para sa conversion. Isinalin nila sa rosary. Ayun. Kanina, yung leader ng kulto na dating sundalo, retired soldier, at yung anak niya na albularyo, isinuko ang lahat nilang mga agimat o anting-anting. So, nagtanong ako sa na-process namin noong 2017 kung makakita ba siya, bukas pa ang kanyang psychic ability, di na umano, matapos na isarado. No? Pero ang good news, yung problema nila noon na sinabi, nahirapan sila na i-convince, kanina, sinuko na talaga ang mga anting-anting. So
Ibig sabihin, kung mahirapan siya na ma-convince ang kaniyang papa na isurrender ang anting-anting, magkumpisal, dapat isali niya sa intensyon sa prayer para sa conversion. Opo. Maraming pong salamat, Brother Wendell, at sa staff po ng Punto por Punto. Salamat po. You are Ayun, welcome, thank you. kapatid.